Tahimik lang si Daniel sa tabi ko habang naghihintay kami ng jeep. Bahala siya dahil jeep ang sasakyan namin ngayon. Pagkasakay namin ay kaagad ito nagbayad. Bayad po. Seryosong sabi niya sabay abot ng bayad. Naku sir, wala pa akong panukli. Sabi ni Manong driver. Keep the change po. Seryoso po ba kayo sir? Hindi makapaniwala na tanong ng driver. Opo. Tipid naman na sagot ni Daniel. Napatingin ako sa kanya pero parang wala lang ito sa kanya. Seryoso ba siya? Lihim ako napangiti dahil may taglay din pala itong kabaitan. Hindi na lang tuloy siningil ni Manong ang mga iba pang pasahero. Paano ba naman kasi sasakay ng jeep 1K ang pera? Tapos kinikilig pa mga kasabay namin. Tingin yata nila kay Packing Boy artista. Iba talaga kapag gwapo tapos mayaman pa. Pero nagulat ako dahil bigla itong humawak sa binti ko. Daniel, yung kamay mo sa legs ko. Pabulong na sabi ko sa kanya para tanggalin niya. Hindi ito sumagot pero nakatingin ito sa lalaking katapat ko ng upuan. Kaagad na umiwas ng tingin na lalaki. Marahil ay nasindak sa uri ng tingin na ipinupukol niya dito. Paano ba kasi? Seryoso talagang gwapo niyang mukha. Nang makarating kami ay kaagad kaming bumaba sa jeep. Next time huwag ka magsusuot ng shorts. Gusto mo talagang tinitingnan ng iba ang legs mo, no? Naiinis na sabi nito bago pumasok sa entrance. Napalabi na lang ako. Siguro, kaya niya hinawakan ng legs ko dahil minamanyak ako ng lalaki kanina. Sumunod na lang ako sa kanya. Hindi ba tayo mag-elevator? Tanong ko sa kanya. Sira ang elevator? Sagot niya sa akin. Pero wala namang nakalagay na sira ah. Saad ko sa kanya. Hindi ito nagsasalita at patuloy lang na naglakad papunta sa hagdanan. Seryoso ba talaga siya? Talagang maghahagdan kami? Diyos ko po. Biglang exorcist ba to? Hingal na ako pero 7th floor pa lang kami. Daniel, teka lang. Pwede ba magpahinga muna? Masakit ang mga tuhod ko. Reklamo ko sa kanya habang hingal na hingal ako. Hindi ito sumagot at patuloy lang siya. Gusto kong maiyak sa inis. Kasama ba ito sa 10K? Ang mapagod muna dito kaysa sa paglilinis. Kahit na hirap na ako, ipinilit ko pa rin na makarating sa 10th floor. Paglabas ko sa pintuan ay saktong bukas din ang pinto ng elevator. Napaupo ako sa sahig dahil maayos naman pala ito at nagsisinungaling siya sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin pero sirauloy na kangisi lang sa akin. Uhaw na uhaw at pagod na pagod ako. Hanggang ngayon ay nanginginig pa ang mga tuhod ko. Magsit ka talaga! Sigaw ko sa kanya dahil sa sobrang inis ko. Bilisan mo na dyan dahil marami ka pang trabaho na naghihintay sa'yo. Sigaw din niya sa akin. Buwisa talaga lalaki ito. Wala siyang puso, balon-balunan at atay. Napakasama ng ugali. Nakakagigil siya. Yawa talaga. Kumukulo ang dugo ko sa kanya at ang sarap niyang layasan. Kung iisipin ay bayad ng 10K niya sa pagod ko sa pag-akyat pa lang sa hagdanan. Isang floor, 1,000. Hiniyaan ko siya at nakaupo pa rin ako dahil nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Nauna na itong pumasok sa unit niya. Miss, are you okay? Biglang may nagtanong sa akin. Okay lang po. Shit. Ang pogi. Saad ko sa sarili. Parang artista. Patangkad na talagang makalaglag panty ang kagupuhan niya. Mabuti na lang bago itong panty na inutang ko kay Bombay. Are you sure? Tanong pa niya ulit sa akin. Opo. Sagot ko sa kanya at inalalayan niya akong tumayo. Shoot, ang bango pa niya. What the fuck? Ang tagal mo! Nagulat ako dahil bigla na lang akong hinila ni Packing Boy. Sa sobrang gulat ko ay hindi ko namalaya na nasa loob na pala kami ng unit niya. Tumingin ako sa kanya dahil ang dilim na mukha niya. Siya pa talaga ang may ganang magalit ngayon. Bakit galit ka na naman? Dapat ka ako magalit sa'yo. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hindi dapat ako magpapatalo sa kanya. Do your job now. Seryosong utos niya sa akin. Pwede rin ba magpahinga muna at makahingi ng tubig? Kung tutusin nga dapat binabayaran mo na ako. Nainis na sambit ko. Hindi ka pa nga nagsisimula, babayaran ka na? Ay, wow! Nakakaya naman sa 10 palapag na inakyat ko. Kung alam ko lang na ganito palang gagawin mo sa akin, sana nakapag-date na lang ako kay Rain. Galit na sigaw ko sa kanya. Nakita ko na natigilan siya sa sagot ko. Pagtrabaho ka na nga. Pasigaw na utos niya sa akin. Maghanap ka na ibang maglilinis dito. Buisit ka! Sigaw ko din sa kanya at ako maglalakad na akong paalis nang magsalita ito. Where are you going? Kalmado na tanong niya sa akin. Uuwi na ako. Sinasayang ko lang ang oras at pagod ko dito. Sagot ko sa kanya. Nagsimula na akong humakbang pero nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila at na-out of balance kaming pareho. Nalaki ang mga mata ko dahil naglanding na naman ang labi ko sa labi niya. Akmang babangon ako nang bigla na lang niya akong yakapin kasabay ang paggalaw ng labi niya.
Sa sobrang inis ko sa kanya ay sinapa ko siya. Bastos! Nakailan ka na sa akin ha? Naiinis na sabi ko sa kanya. Fuck! Tumigil ka nga! Kala mo siguro hindi masakit ang suntok ko. Tumayo na ako pero siya'y nakahiga pa rin. Nakangisi pa siya sa akin. May sira na yata ang tuktok nito. Uwi na ako. Sabi ko sa kanya. Maglinis ka na dahil babayaran naman kita ng malaki. Sorry kung pinaghagdan kita. Gusto ko lang talaga na mag-exercise. Oh, talagang nag-sorry pa? Sabay bawi sa dulo. Kakaiba talaga lalaking ito. Ano? Exercise? Diyos me, Marimar. Mukha bang kailangan ko pa na exercise? Nakita mo naman siguro na sexy ako kaya hindi ko na yun kailangan pa. Proud pa na sabi ko sa kanya. Saan banda? Ang sexy. Hindi, flat. Biglang sabi niya kaya agad naman ako napatingin sa dibdib ko. Medyo nahiya nga ako. Hindi naman kasi ganun kalaki ang dibdib ko. Kung sa bagay, 18 pa lang naman ako kaya bata pa talaga ako. Lalaki din to. Hintayin mo na lang. Sa excuse me, 18 pa lang ako kaya talagang maliit ito. Di bali ng maliit ang mahalagay natural. Inis na sabi ko sa kanya. What did you say? 18 ka pa lang? Parang hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Oo, bakit may problema ka ba? Naiinis pa na tanong ko sa kanya. Wala naman, mukha kasing 35 years old ka na. Natutuwa na sagot niya sa akin. Manahimik ka na lang dyan kung gusto mo nalinisin ko ang kondo mo. Inis na inis ako sa kanya pero kaagad na nalaki ang mga mata ko sa nakikita ko ngayon. Ano bang kondo to? Parang dinaanan ng unos. Parang binagyo na hindi ko maintindihan. Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Kaya ko kayang linisin ito buong araw? Kaya pala laki ng bayad niya. Hindi yata taong nakatira dito. Sad ko sa sarili ko. Hindi mo naman masyadong pinaghandaan ang pagdating ko, no? Parang nagkaroon ng sakuna dito eh. Siguro, ito na ang una at huling punta ko dito. Sabi ko sa kanya. Bakit sinabi ko ba na may susunod pa? Supladong sabi niya sa akin bago ako iniwan. Pumasok siya sa silid niya. Lalo naman ako. Waste ka. Kala mo siguro natutuwa ako. Kausap ko sa hangin sa sobrang inis ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang talaga ako. Naglakad ako papunta sa kusina niya para uminom ng tubig. Pagkatapos ay sinimulan ko na magligpit. Napakaburara naman niya. Pati mga damit niya nagkalat dito sa sala. Iba talaga kapag mayaman. Iniisip ko tuloy kung gaano ko kamala sa buhay ko. Hindi ko maiwasang hindi umiyak. Naiisip ko tuloy na maghanap ng AFAM. Baka sakaling magkaroon ako ng magandang buhay sa ibang bansa. Pinunasan ko na ang mga luha ko at pinagpatuloy ang paglilinis. Simula kanina hindi na lumabas si Packing Boy. Malapit na magtanghalian kaya pumunta ako sa kusina. Binuksan ko ang ref niya at naghahanap ako ng pwede kong iluto. Alam ko na wala sa usapan namin na magluluto ako pero sa tingin ko ay kailangan ko. Abala ako sa pagluluto nang may naramdaman akong tao sa likuran. Nanigas ako dahil may biglang matigas na bagay sa bandang pangupo ko. Excuse me, kukuha ako ng baso. Mahinang sabi ni Daniel. Hindi ako sumagot dahil nanigas na ako sa kinatatayuan ko. Nang makuha na niya ang kailangan niya ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero halos matumba naman ako nung lumingon ako. Kaagad akong umiwas ng tingin sa kanya. Bakit mawala itong damit at tanging boxer shorts lang ang suot niya? Nanahimik na lang ako at hinayaan ko siya. Dahil bahay naman niya ito. Nagpanggap ako na wala siya para matapos ko ng ginagawa ko. Pagkatapos ko magluto ay bumalik na ako sa ginagawa ko. Habang ito ay nanonood ng TV at nakaupo sa sofa. Wala pa rin itong damit na pang itaas. Sinasadya talaga yata niya na asarin ako. Tapos na ako magluto, kuya. Sabi ko sa kanya. What? Kuya? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Bakit kuya, may kailangan ka? Tanong ko pa sa kanya. Alam ko na naiinis ito. Don't call me kuya, dahil hindi kita kapatid. Supladong sabi niya sa akin. Okay, sabi mo, Rango. What's Rango? Gurang. Natatawa na sabi ko sa kanya. Gusto mo bang malaman kung gurang na ba ako? Tanong niya sa akin habang naglalakad itong palapit sa pwesto ko. Alam mo, gutom ka na yata. Kumain ka na doon. Sabi ko na lang sa kanya at tinapos ng ginagawa ko. Ramdam ko na nasa harapan ko lang siya at pumantay siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Ngayon ay sobrang lapit ko na naman sa kanya. Sobrang gwapo niya pero wala din dahil ang sama ng ugali niya. Turn off talaga ako sa mga lalaking masungit kahit na gaano pa kagwapo.
Umiwas ako ng tingin sa kanya, tinulak ko siya. Balak yata akong landiin ito. Bahala siya. Mas okay pa rin si Rain kaysa sa kanya. Siguro, kung nasa date ako ngayon ay masaya pa ako. Anong iniisip mo? Tanong niya sa akin. Iniisip ko na ako siguro nakipag-date ako ngayon, masaya pa siguro ako. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Kaagad ko ding tinakpan ng bibig ko dahil nasa tingin ko pala iyon. Ganoon mo ba kagusto ang lalaking iyon? Malamig na tanong niya sa akin. Oo, at wala namang mali sa kanya at mabait naman siya. Mas gusto ko mga lalaking mababait. Sagot ko naman sa kanya. Fuck. Mabilis itong tumayo at pabalibag niya isinarado ang pintuan ng kwarto niya. Ano ko yung problema niya? Bahala nga siya. Topakan talaga. Sad ko sa sarili at tinapos na mga ginagawa ko dahil maglilinis pa ako sa kwarto niya mamaya. Ilang sandali pa'y lumabas na ito at niyaya niya na ako sumabay sa kanyang kumain. Kitang-kita ko pa rin na naiinis ito at nakasimangot ang gwapo niyang mukha. Simula kanina hindi na kami nag-usap na dalawa hanggang sa naglilinis na ako sa kwarto niya. Sobrang ganda ng kwarto niya at habang nagpapalit ako ng kobre kama ay alam ko na sobrang lambot ng higaan niya. Napangiti na lang ako dahil sa mga nakikita ko ngayon ay lalo akong binigyan ng dahilan para mangarap palalo. Siguro mahimbing ang tulong ni nanay kapag malambot ang higaan. Siguro hindi nasasakit ang likod niya. Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa akin. Hindi ko pala namalaya na umiiyak na ako. May pumasok lang sa mata ko. Pagkatapos ko ba dito may pag-uutos ka pa? Sagot ko sa kanya. Wala na. Makakauwi ka na. Sagot niya sa akin. Okay, salamat. Nang matapos na ako ay nagpaalam na ako sa kanya. Nagulat pa nga ako dahil 20k ang binigay niya. Ayoko sanang tanggapin pero mabilis niyang inilagay sa slim bag ko at pumasok na siya sa loob ng condo niya. Hindi ko naman alam ang passcode niya. Salamat, Daniel. Pabulong na sabi ko bago ako malis sa tapat ng unit niya. Nag-elevator na ako dahil baka hindi na ako makalakad bukas kapag naghagdan na naman ako. Bibili nila ako ng pamahid sa tuhod ko mamaya dahil sigurado ako na talagang mananakit ito. Absent na ako ng 3 araw sa bar kasi kung hahabol pa ako ngayon baka hindi na ako makakapasok bukas sa kantin. Excited na tuloy akong pumasok sa academy. Sa kantin pala. Nandun pa kaya ang kotse ng walang hiya? Tanong ko sa sarili ko habang may mga kalokohan na tumatakbo sa aking isipan. Tama nga ako dahil sumakit lang naman ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko tuloy ay 80 years old na ako at may rayuma na. Nahirapan tuloy akong bumangon kanina pero kinaya ko dahil kailangan kong pumasok. Pagdating ko sa kantin ay kaagad ako nagtrabaho. Wala si Joy dahil may sakit kaya mag-isa lang ako ngayon sa kusina. Karen, tulungan mo muna ako. Nagsabay-sabay ang break time ng mga bata. Sabi sa akin ni Ate Sally. Sige po, sagot ko sa kanya. Lumabas ako at tumulong ako sa kanya. Ang dami ng mga estudyante at halatang mga mayayaman. Nakangiti sila sa akin kaya napapangiti naman ako. Ang buong akala ko ay masusungit ang mga ito dahil nga mga rich pero hindi naman pala lahat. Sir Robles, alin pong gusto niyong ulam ngayon? Dinig ko na tanong ni ate. Dahil sa kagustuhan ko malaman kung sino ang masungit na professor na sinasabi niya sa akin, palagi ay lumangon ako. Nagkagulatan pa kaming dalawa dahil sa Daniel ang tinutukoy niya. Nakatingin din pala ito sa akin. What are you doing here? Malamig na tanong niya sa akin. Ito po ako nagtatrabaho, sir. Magalang na sagot ko sa kanya. Kailangan ko maging mabait dahil baka mapatalsik ako dito kapag naging bastos ako sa kanya. Hindi na ito nagsalita at pumili na lang ng ulam. Ang ganda mo naman po ate. Single ka pa ba? Tanong sa akin ng isang estudyante. Salamat, maganda ka rin. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Pwede ko po ba mahingi ang number mo? Gusto ko kasing makilala ng kuya. Hindi ka pa ba tapos? At ikaw naman miss, magtrabaho ka at hindi yung nakikipag-chismisan ka. Seryosong sabi ni Daniel. Sorry sir, hingin po manhin ng bata. Ate, usap tayo later. Nakangiti na sabi niya sa akin at umalis na. Napayuko na lang ako dahil nahihiya ako. Nasa amin kasang atensyon ng mga tao dito sa kantin. Nanahimik na lang ako at ginawa na ang trabaho ko. Mukha yatang mainit na naman ang ulo ni sir. Saad sa akin ni Ate Sally. Lagi naman pong mainit ang dugo niyan sa akin. Sagot ko naman kay ate. Magkakilala kayo? Opo ate, nagluto din ako sa party nila. Wala nang bago dahil may galit yata siya sa akin. Sabi ko pa kay ate. Baka-crush ka. Natatawa na sabi ni ate kaya naibug ako ang tubig na iniinom ko. Sorry ate, ikaw kasi kung ano-ano mga sinasabi mo. Galit siya kasi binasag ko side mirror niya. Saad ko kay ate. May dahilan naman pala.
Kahit sino naman magagalit kapag ganyan. Pero bakit mo nga ba sinira? Muntik na niya ako sagasaan eh. Buisit siya. Nainis na sagot ko kay ate. Naku, mainit palang dugo niyo sa isa't isa. Baka kayo pa magkatuluyan yan. Pabiro na sabi ni ate. Never. Panabay pa namin sabi dahil nasa harapan ko lang pala siya. Bagay kayo. Sabi pa ni ate. May boyfriend na ako ate. Sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa loob ng kusina. Biglang uminit ang pisngi ko. Naiinis ako sa biro ni ate. Kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Napakasama pa naman ang ugali niya. Buong maghapon yata akong inaasar ni ate. Sinasakyan ko na lang ang mga biro niya. Ginabi na ako at habang palabas ako ay nahagip ng paningin ko ang kotse. Mabilis akong lumapit at binutas ko ang gulong. Mabilis akong tumakbo palabas sa academy. Ngiting tagumpay ako. Pagdating ko sa bahay ay naligo ako bago pumasok na sa bar. At kagaya ng inaasahan ko ay nandito rin si Pakang Boy. Hindi ko na lang siya pinansin at nagtrabaho na lang ako pero nagulat ako dahil hinila na lang niya ako bigla. Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Tell me, ikaw bang nagbutas ng gulong ko? May diina, tanong niya sa akin. Anong gulong? Tanong ko sa kanya pero nalaki ang mga mata ko. Sa kanya ba ang kotse na iyon? Ang malas ko naman pero kahit ano mangyari hindi ko aaminin. Pumuti man ang uwak, itatanggi ako hanggat walang ebidensya. Alam ko na ikaw may kagagawan, kaya huwag mo na itanggi pa. Naiinis na siya ngayon. Masamang magbintang lalo kapag walang ebidensya. Saan ang tawag dito? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa cellphone niya. Nalaki ang mga mata ko dahil ako nga ang nasa video. Nawala na ako ng pag-asa dahil huling-huli na ako. Kasalanan mo din. Di ko naman gagawin yan kung hindi mo ako iniinis. Saad ko sa kanya. Ako pa ngayon na may kasalanan sa'yo? So, paano mo naman ako babayaran? Ayaw na kitang singilin ng kiss dahil hindi ka naman magaling at higit sa lahat, hindi kita type. Anya sa akin na ikinainis ko. Lalo naman ako. Kala mo siguro gusto ko magpahalik sa'yo. Mas magaling pa sa'yo si Rain. Naiinis na sabi ko sa kanya dahil iniinsulto na naman niya ako. Samantalang siya naman ang panayhalik sa akin. Really ha? Bayaran mo sinira mo. Biglang sigaw niya sa akin. Magkano ba yun? Tanong ko sa kanya. 15K. Sagot niya sa akin. Overpricing ka naman. Baka nga wala pa yun sa 5,000 eh. Sabi ko sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, sumama ka sa akin at sa presinto ka magpaliwanag. Oo na, pabayaran na kita. Sabi ko sa kanya para matapos na. Nasaan ang bayad? Akin na. Mamaya, nasa bahay pang bayad. Kung pwede naman bukas na. Bibigay ko sa'yo bukas sa academy. Sabi ko sa kanya at mabilis na bumalik na ako sa trabaho ko. Naisip ko na ibayad na lang sa kanya ang binayad niya sa akin kahapon. Pagod na ako at ayoko na makipag-argumento sa kanya. Gusto ko na lang na matapos ang oras ng trabaho ko para makapagpahinga na ako. Pagkatapos ng duty ko ay naglakad na akong pauwi. Habang naglalakad ako ay pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin pero kapag lumilingon naman ako ay wala naman. May nadaanan akong convenience store kaya pumasok ako para bumili ng gamot. Masama ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa tuhod ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin. Bumili na rin ako ng baon ng mga kapatid ko. Ganito talaga ang buhay ko kaya minsan kapag pagod ako ay umiiyak ako. Pero kagad din naman akong bumabangon at patuloy na nagtatrabaho para sa pamilya ko. Hindi ko maiwasan minsan na isipin kung ano kaya ang buhay ko kung kasama ko ang papa ko. Magiging maayos kaya? Habang naglalakad ako ay umiiyak ako. Hindi ko alam pero feel ko magdrama ngayon. Pakiramdam ko yung moment ko ngayon. Tumahan lang ako na makarating na ako sa bahay. Nakatulog ako kaagad dahil ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Kinabukasan ay maaga pa din akong gumising kahit na sobrang sama ng pakiramdam ko. Pumasok pa rin ako sa academy. Humingi din ako ng pabor kay Ate Sally na tikman ang mga niluto ko dahil wala akong panlasa. Nakita ko sa Daniel na papasok sa loob ng kantin kaya kagad akong pumasok sa loob. Ayoko siyang makita ngayon. Siguro'y mamaya ko nalang ibibigay ang bayad ko sa kanya. Karen, inahanap ka ni Sir Daniel. Sabi sa akin ni ate. Sige ate. Sagot ko sa kanya at kinuha ko ang sobre na may lamang pera. Doon daw siya maghihintay sa likod. Pabulong na sabi niya sa akin. Salamat ate. Kailangan ko lang ibigay ang bayad ko. Babalik din ako kagad. Nakangiti na sabi ko kay ate. Karen, okay ka lang ba? Ang putla mo kasi. Nag-aalala na tanong sa akin ni ate. Okay lang ako ate. Sige, labas muna ako. Baka mainip na yun. Paalam ko sa kanya. Sige. Nakangiting sagot sa akin ni ate. Naglakad ako papunta sa likod ng kantina at nakita ko siya naghihintay sa akin.
Bakit ang tagal mo? Okay ka lang ba? Biglang tanong niya sa akin. Itong bayad ko. Sad ko sa kanya at ibinigay ko na ang sobre. Hindi niya ito kinuha at nakatingin lang siya sa akin. Umiwas ako ng tingin dahil kakaiba ang titig niya sa akin. Kinuha ko ang kamay niya at nilagay ko ang sobre. Kagad akong tumalikod para sana umalis na pero bigla ako nakaramdam ng pagkahilo. Akala ko'y matutumba na ako pero may biglang humawak sa akin. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Daniel. Hindi ako sure pero mukha siyang nag-aalala sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Unang bumungad sa akin ang puting kisame. Oh my God. Tagging na ba ako? Nakikita ko na ba sa San Pedro? Diyos ko po, hindi pa ako handa. Hindi pa ako prepared. Mahal ko pang buhay ko. Help. Napabalikos ako ng bangon. Miss, anong nararamdaman mo? Tanong sa akin ng isang magandang babae. Miss, patay na ba ako? Isa ka bang anghel? Tanong ko sa kanya. Miss, buhay na buhay ka. Nahimatay ka lang pero hindi ka patay. Natatawa na sagot niya sa akin. Akala ko kasi nategi na ako. Sagot ko din sa kanya kaya tumawa ito. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ang buong akala ko talaga ay nakikipagsabong na ako kay San Pedro. Bumangon ako dahil naalala ko na may trabaho pa pala ako. Miss, nasan pala ako? Biglang tanong ko sa babae maganda. Nandito ka sa Academy Clinic. Nahimatay ka kaya dinala ka dito ni Prof. Sagot niya sa akin. Maraming salamat, miss, pero kailangan ko na umalis. May trabaho pa kasi ako. Pasensya na sa abala. Sabi ko sa kanya. Naku, miss, dito ka daw muna. Magpahinga ka o di kayo matulog ka. Kabilin-bilinan kasi ni Prof na huwag kang palalabasin. Saad niya sa akin. Naku, hayaan mo po siya. May trabaho pa po ako at okay na ako. Sabi ko sa babae. Is, huwag kang makulit. Mawawalan ako ng trabaho kapag lumabas ka dito. Biglang sabi niya sa akin. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Seryoso talaga, miss. Kaya wag mo naman akong alisan ng trabaho. Malungkot na sabi niya sa akin. Sorry, miss. Sige, dito na muna ako. Sabi ko sa kanya at humiga na ako ulit. Ang sama talaga na lalaki na iyon. Nanakot pa talaga siya. Dinadaan talaga niya ang lahat sa pananakot. Humiga na lang ako at pinigit ko ang mga mata ko. Gusto ko na lang na matulog para makabawi ako ng lakas dahil may trabaho pa ako mamaya sa bar. Ang lambot ng kama nila dito. Parang ang sarap matulog. Kaya pumikit na ako para matulog na. Aray! Sigaw ko dahil nang bumangon ako'y nauntog ang noo ko. Bigla kasing naalerto ang katawan ko. What? Anong ginagawa mo dito? Nainis na tanong ko sa kanya. Ganyan ka bang magpasalamat? You're welcome, pangit. Sabi niya sa akin. Anong oras na? Tanong ko sa kanya dahil nakita ko na madilim na sa labas. Oh my, bakit ako nandito? Tanong ko sa kanya dahil nandito lang naman ako sa silid niya, sa condo unit niya. Ang hirap ko kasing gisingin kanina kaya binuhat na kita. Sagot niya sa akin. Sana sa bahay mo na lang ako hinatid. Sana binuhusan mo ako ng tubig para magising ako. Salamat sa tulong mo pero kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako, tinahanap na ako ni nanay. Sabi ko sa kanya habang inaayos ko ang pagtali ng buhok ko. Kumain ka muna bago ka umuwi. Sabi niya sa akin bago lumabas. Nauna siya sa akin kaya sumunod na lang ako. Nahihiya naman ako kaya diretso lang ang lakad ko papunta sa pintuan. Ganyan bang katigas ang ulo mo? Kumain ka muna dahil ihahatid kita pagkatapos mong kumain. Masungit na sabi niya sa akin. Sa bahay na lang ako kaka. Sige na umalis ka na. Kung ayaw mo diwag. Naiinis na sabi niya sa akin at tinalikuran ako. Sorry, alam ko na naabala na kita at salamat sa tulong mo. Pero sana ito na ang huli. Mas maganda kung iwasan na natin ang isa't isa. Sabi ko sa kanya at lumabas na ako sa unit niya. Pag uwi ko sa bahay ay hinihintay pala ako ni inay. Kumain ako at uminom ng gamot at nagpahinga na dahil may pasok pa ako bukas. Absent na naman ako sa bar. Babawi na lang ako bukas. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng bag ko ay nagulat ako dahil nasa bag ko ang sobre na may lamang pera. Hindi niya kinuha? Tanong ko sa sarili ko. Gusto ko pa naman na iwasan na siya pero mukhang kailangan ko na namang magpakita sa kanya. Gusto ko na talaga siyang iwasan dahil talagang trouble lang ang hatid niya sa buhay ko. Anak, nasa labas si Rain. Biglang sabi sa akin ni nanay. Po? Si Rain po? Bakit daw po? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam anak. Sige po, lalabas na po ako. Sabi ko kay inay. Inayos ko na ang bag ko at lumabas na ako. Napangiti ako dahil may dala itong bulaklak. Ganito talaga sa Rain. Kahit na madalang lang kami magkita talaga may effort siya sa panliligaw niya sa akin. Para sa'yo.
Nakangiti na sabi niya sabay abot sa akin. Salamat. Ang aga mo ngayon. Nakangiting tanong ko sa kanya. Ihatid kita sa trabaho mo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sigurado ka? Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Tanong ko sa kanya. Of course not. Let's go na. Nakangiting sagot niya sa akin. Napangiti ako dahil siya na ang nagsuot sa akin ng helmet. Nakamotorsiklo siya palagi kaya dito kami sasakay. Sumampa ako at bumiyahe na kami papunta sa academy. Nang makarating kami, saktong pasukan na ng mga bata. Salamat sa paghatid sa akin at sa bulaklak. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay lang ba na sunduin kita mamaya? Tanong sa akin ni Rain. Ikaw bahala. Sige, pasok na ako. Ingat ka. Sabi ko sa kanya. I will. Nakangiting sagot niya at kumaway siya sa akin. Nakangiti naman akong pumasok sa loob ng campus. Nakita ko si Daniel na naglalakad papunta sa direksyon ko kaya umiwas ako. Ibang daan ang tinaha ko. Nang makarating ako sa kantin ay maraming tanong sa akin si Ate Sally kung okay na ba daw ang pakiramdam ko. Sinagot ko naman siya na okay lang ako. Wala pa rin si Joy. Sa totoo lang ay namimiss ko na siya. Sana bukas ay pumasok na siya para may kasama akong palagi. Medyo malungkot na ang buhay ko dahil wala siya. Nang sumapit ang lunchtime ay tumulong ako kay ate na magbigay ng mga orders ng mga estudyante. Nakita ko na papalapit si Daniel kaya mabilis ako nagpaalam kay ate na magbabanyo ako. Lumabas ako at pumunta sa banyo. Tumambay ako ng mga 5 minuto bago bumalik ulit sa kantin. Pagbalik ko ay hindi na ako tumingin sa pwesto ni Daniel. Ramdam ko na nakatingin siya sa akin at hindi ako komportable. Naiilang ako sa hindi malamang dahilan. Kumilos ako na para bang hindi ko siya nakikita. Karen, boyfriend mo bang nagatid sa'yo kanina? Biglang tanong sa akin ni ate. Oh, naputol na sasabihin ko dahil nagulat kaming pareho ni ate. Nang lumingon ako ay padabog na lumabas si Daniel. Galit niyang inilapag ang tray kaya nakalikha iyon ng ingay. Problema nun? Tanong sa akin ni ate. Nagkibit balikat ako kay ate dahil kahit ako hindi ko alam. Natapos na naman ang isang araw sa trabaho ko dito sa kantin. Sigurado ako na hinihintay na ako ni Rain sa labas. Habang nagmamadali ako ay may biglang humawak sa braso ko. May kailangan ka ba? Tanong ko kay Daniel. Pwede mo ba akong tulungan na linisin ang mga basag na salamin sa office ko? Umuwi na kasi ang tagalinis ko. Tanong niya sa akin. Hinihintay na kasi ako na rin sa labas. Pasensya ka na. Sagot ko sa kanya tumalikod na ako para maglakad. Babayaran naman kita. Biglang sabi pa niya sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang maglilinis. May lakad kasi kami ng boyfriend ko. Sorry talaga. Sagot ko sa kanya habang hindi ako makatingin sa kanya. Naglakad na ako at iniwanan ko na siya. Buo na ang desisyon ko. Iiwasan ko na siya. Alam ko na kapag patuloy kaming may koneksyon ay baka biglang magbago ang lahat sa akin. Takot akong aminin na hindi ito pwede. Paglabas ko ay wala si Rain. Naghintay ako pero wala siya. Nakita ko na dumaan sa harapan ko ang kotse ni Daniel, kaya nagpasya na rin ako na umuwi. Siguro may emergency sa trabaho ni Rain, lalo na't bumbero siya. Naglakad na akong pauwi sa amin. Habang papalapit ako sa bahay ay narinig ko na nagtatawanan ng mga kapatid ko, kaya mabilis akong pumasok. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan kung sino ang taong nandito ngayon sa bahay namin. Anak, kumusta ang araw mo? Nandito pala si Daniel. May dala siyang pagkain. Pinadala daw ni Madam sa atin. Sabi sa akin ni Nanay. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi ni Nanay. Tumingin ako kay Daniel pero tahimik lang ito ngayon. Alam ko na nagsisinungaling lang siya. Kagagaling lang niya sa academy at malayo pa ang bahay nila Madam para kunin niya ito doon. Ano siya, lumipad? Ngumiti na lang ako kay Inay bago pumasok sa maliit kong silid. Pagpasok ko'y kaagad ako umupo sa luma kong papag. Tinatamad akong kumilos lalo na't alam ko na nasa labas lang si Packing Boy. Sa tingin ko ay may hidden agenda siya sa akin o sa pamilya ko. Hindi siya pupunta dito para lang sa wala. Pero bakit nga ba siya pumunta dito? Biglang sumakit ang ulo ko. Hindi kaya sinisingil na niya ako? Nagpalit ako ng damit at ang uniform ko sa bar ang sinuot ko. Bala ko kasi na pumasok na lang kaysa ang manatili dito sa bahay. Lalo na't alam ko na nandito siya. Ang aga mo yata pumasok ngayon, anak. Mabuti na bang pakiramdam mo? Magpahinga ka kaya muna. Makakapaghintay naman siguro ang trabaho mo doon. Tanong sa akin ni Inay. Okay lang po ako. Sige po na, aalis na ako. Paalam ko sa kanya at mabilis na lumabas sa bahay namin. Hindi ko na din hinintay pa na sumagot si Inay.
Naglakad ako papunta sa labasan na may biglang humawak sa kamay ko. Kahit hindi ko lingunin ay kilala ko kung sino. Sa amoy pa lang ng pabango niya at lambot ng kamay niya ay alam ko na si Daniel ito. Hindi ka ba kakain muna? Tanong niya sa akin. Busog pa ako. Bakit ka nandito? Alam ko na nagsisinungaling ka lang sa nanay ko. Ano ba talagang trip mo sa buhay mo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya sa akin. Oo, hindi naman tayo magkaibigan, di ba? Mas mabuti na layuan na kita dahil mas tahimik ang buhay ko. Pumunta ka ba para doon sa bayad ko? Tanong ko sa kanya, sabay kuha ng sobra sa bag ko. Binigay ko sa kanya pero nakatingin lang siya sa akin kaya inilagay ko na sa kamay niya. Naglakad na ako papunta sa trabaho ko. May kalayuan pero okay lang. Habang naglalakad ako ay ramdam ko na may nakasunod sa akin. Nang lumingon ako ay nakita ko si Daniel. Nakasunod siya sa akin habang nakapamulsa. Nagtama ang mga mata namin pero ako ang unang umiwas at nagpatuloy sa paglalakad. Malapit na ako sa bar nang may biglang humila sa akin na lalaki. Nakangisi ito sa akin. Kaagad na hinanap ng mga mata ko si Daniel pero wala na siya sa likuran ko.